Kabanata 6 na magandang birthday party sa loob ng Imperial Room, Royal Court Club naghahanap sa neon scene sa kalye sa labas, Maximilian stood sa harap ng malaking window ng Pranses sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang katawan. Sa likod niya, tumayo si Wilfred Collins, na bumagsak at tumingin ng magalang. Ano ang magagawa ko para sa iyo, batang master? Nagtanong si Wilfred. Sa ika-23 ng susunod na buwan, ito ang kaarawan ng aking anak na babae. Gumawa ng reservation sa Caesar Palace Hotel, at gusto kong hawakan ang isang piging na may 300 mga talahanayan para sa gentry sa lungsod. Isang liwanag ang nagningning sa mga mata ng Maximilian. Naisip niya na unti-unti niyang ginawa ang lahat sa alam ng lungsod na si Sisi ang kanyang anak na babae. At si Victoria ay kanyang asawa. Siya ang asawa ng batang master ng sekta ng Dragon. Gayun din, ang hinaharap na Dragon Queen ng Dragon Sect. Nang marinig ito ni Wilfred, gusto mo lang upang gawin ito, batang master. Maximilian tumingin pabalik sa Wilfred at frowned bilang siya nagtanong, mahirap ba? Wilfred smiled, ito ay isang piraso ng cake para sa Dragon Sect. Ngunit ang problema ay namamalagi sa Dragon Queen ngayon. Kung kumilos ka sa isang mataas na profile na paraan, natatakot ako na ito ay magiging sanhi ng pagkasira ng Dragon Queen. Ang kasalukuyang asawa ng Dragon Panginoon ay isang ruthlessness babae. Noong panahong iyon, nang palayasin ng batang guro at ng kanyang ina sa sekta ng Dragon, kahit na ang Dragon Panginoon ay hindi maglakas loob na magsabi ng kahit ano, na sapat upang makita kung gaano ang makapangyarihang Dragon Queen. Ang Maximilian ay nahulog sa katahimikan pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko pag-aalaga ang tungkol dito o baguhin ang aking mga kinakailangan. Kaya kailangan mong pamahalaan ito. Kung mayroon siyang anumang kawalang kasiyahan sa akin dahil dito, hindi ko magmana ng sekta ng Dragon, mag-isa na gumawa ng kahit ano para dito. Matapos sabihin iyon, pinaikot ni Maximilian ang kanyang kamay at iniwan ang Royal Court Club. Nagulat si Wilfred nang may paggalang at pinapanood ang Maximilian leave. Tila na ang batang master ay nagbago at naging mas malakas. Ang itim na gintong-ginto ni Wilfred sa lupa, at pagkatapos ay dumating ang isang matangkad at sexy na babae, na lumilipat sa kanyang balakang sa pintuan. Ang babae, na nakasuot ng isang maapoy na pulang damit na slit sa mga thighs, kasama ang kanyang buhok na nakapulupot, ay sobrang kaakit-akit, at maaaring manalo siya ng kaluluwa ng isang lalaki na may isang ngiti. Wilfred. Nagsalita ang babae sa kanyang matamis at sexy na tinig. Iniutos ni Wilfred, gawin ang hangarin ng batang guro. Oo, Wilfred. Ang babae ay tumalikod at iniwan ang kamera. Nang sumunod na araw, isang malaking balita na ipinakalat sa HCT. Ang bawat isa sa HCT ay pinag-uusapan nito. Huling gabi, isang mahiwagang mayaman na tao ang gumugol ng maraming araw sa ika-23 sa susunod na buwan. Ang isang 6-star hotel, si Caesar Palace ay ang pinakamarangyang hotel sa HCT. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000 para sa isang gabi. Ang mahiwagang makapangyarihang mga ngalakal ay nag-utos ng Caesar's Palace para sa isang buong araw, at ayon sa paunang pagtatantya, ito ay nagkakahalaga hindi bababa sa $50,000,000. At iyon lamang ang halaga ng lugar. Pagkatapos noon, may isa pang balita. Ang mahiwagang makapangyarihang mga ngalakal na nag-utos kay Caesar's Palace ay ginagawa ito para sa kaarawan ng kanyang 3 taong gulang na anak na babae. Sa sandaling ito ay muli, siya ay masyadong mayaman. Sino ang lalaki? Dapat siya gumastos ng labis para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Para sa isang sandali, ang buong HCT ay pinag-uusapan ito. At natural, may talakayan tungkol dito sa Griffith Company. Maaga sa umaga, nagsimula ang mga empleyado sa kumpanya ng pinainit na talakayan. Naririnig mo ba ang tungkol dito? Isang mahiwagang mayaman ang ginawa ng reservation sa Caesar Palace Hotel para sa $50,000,000. Alam ko ang tungkol dito sa loob ng mahabang panahon. Sinasabi na ito ay para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Siya ay masyadong mayaman at ang kanyang anak na babae ay tulad ng isang maliit na prinsesa. Maraming tao ang umaasa sa araw na iyon sa ika-23 sa susunod na buwan. Narinig ko na ang 300 talahanayan ng mga tao ay inanyayahan sa piging. Kaya kung gagawin mo ang pagbibilang sa ganitong paraan, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100 milyong. Ang isang pangkat ng mga empleyado ng gossiping ay hindi tumigil sa pagtalakay nito sa buong umaga.
Kung mayroon akong tamang memorya, tila ang kaarawan ng anak na babae ng Victoria ay nasa ika-23, tama ba? Biglang binanggit ito ng isang tao. Kaagad, ang lahat ng mga empleyado ay tahimik. Walang paraan, maaaring ito ay Victoria na ginawa ang reservation sa Caesar Palace. Hindi, alam mo ang posisyon ni Victoria sa pamilya Griffith. Maaari kang maniwala sa iyo kung sasabihin mo na ang mayamang tao ay si Samuel. Gupitin ang crap. Narinig ko na ang taong nag-utos kay Caesar Palace sa oras na ito ay hindi mula sa pamilya Griffith. Tulad ng pinag-uusapan ng lahat, lumakad si Victoria sa kumpanya at dumaan sa opisina. Nagsuot siya ng isang slim white shirt at isang black professional sheath skirt, na may black stockings na nakabalot sa kanyang tuwid, slender calves. At siya ay naglagay ng light makeup at nagsusuot ng isang nakapusod, na ginawa ang kanyang hitsura na may kakayahang at adroit gayunpaman, sa lalong madaling pumasok siya sa opisina, nadama niya ang mga kakaibang hitsura mula sa mga empleyado. Narinig din ni Victoria ang tungkol sa balita. Ang pagkakaroon ng glance sa mga mata stared sa kanya, siya lumakad sa kanyang opisina mabilis. Sa sandaling nakuha niya sa opisina, isinara niya ang pinto na tila siya ay tumatakas mula sa isang lugar ng gutom. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang likod laban sa pinto, mukhang walang magawa. Gusto niyang malaman kung sino, eksakto, iniutos ang Caesars Palace noong ika-23 sa susunod na buwan at ginawa siyang target muli. Si Victoria ay masyadong galit. Ang tao ba ay sadyang inilagay siya sa problema? Ito ay sa ika-23 sa susunod na buwan. Matapos magtrabaho ng ilang sandali, lumakad si Franklin, nakaupo sa sofa ng direkta, tumingin sa Victoria na inilibing ang kanyang ulo sa kanyang trabaho, at sneered. Victoria, hulaan ko na narinig mo na may nag-utos sa buong Caesar Palace para sa kaarawan ng kanyang anak na babae sa ika-23 sa susunod na buwan. Victoria ay hindi nagbabayad ng anumang pansin sa Franklin at patuloy na pagtap sa keyboard. Franklin chuckled 2 beses at sinabi, "Oh, ito ay katawa-tawa na ang anak na babae ng isang tao ay gumastos ng kanyang mga kaarawan sa Caesar Palace sa parehong 23, habang ang iba pang anak na babae ay natigil sa kama ng ospital biglang." Ang pagtapik ni Victoria sa keyboard ay tumigil at sinabi niya kay Franklin na may malamig na mukha, "Kung wala kang ibang gawin, mangyaring lumabas." Kinuha ni Franklin ang kanyang mga balikat, na parang sinasabi niya kung ano ang maaari mong gawin sa akin. Bueno, ikaw ay pissed off. Ngunit sino ang sisihin para sa na? Bilang ama ng isang bata, may ibang tao na ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak na babae sa buong lungsod na nakikibahagi sa, ngunit ano ang tungkol sa Maximilian? Hindi siya kahit na may mga kwalifikasyon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sisi, tama ba? Lumabas ka. Ang mukha ni Victoria ay tuluyang lumamig pagkatapos ay itinuturo niya ang pinto at sumigaw. Ang Franklin ay bumangon, at inihayag, "Victoria, ang araw pagkatapos bukas ay ang kalagitnaan ng taon buod ng kumpanya ng Griffith. Dadalhin kita sa labas ng kumpanya sa oras na ito." Matapos sabihin na, inilagay ni Franklin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pockets ng trouser at iniwan ang humuhuni ng isang tun. Pagkatapos ng Franklin, lumuha ang mga luha mula sa mga malalim na paghinga, at patuloy na inilibing siya tumungo sa programa. Ngunit lalo na ginawa niya ito, lalo na siya ay nabalisa. Sa loob ng 4 na taon, maaari niyang ilagay ang mga tao na tumatawa sa kanya. Ngunit hindi siya maaaring tumayo sa kabalintunaan sa kanyang anak na babae. Sa wakas, ang pag-usbong ng keyboard ng ilang sandali. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang pag-iyak, inalis ang kanyang telepono at ipinadala ang Maximilian isang maikling mensahe, "Maximilian, nasaan ka? Gusto kong makita ka. Ngayon." Dahil sa kanya na kahit na kapatid na babae ay magiging 3 taong gulang lamang. Maximilian ay nagtatrabaho sa sandaling ito. Natanggap niya ang maikling mensahe nang siya ay nagpadala lamang ng ilang mga mayamang kababaihan na dumating sa paggawa ng katawan, at siya ay isang maliit na nagulat habang nakita niya ang teksto. Sino ang nagalit sa kanyang asawa? Nasa trabaho ako. Ano ang mali sa iyo? Kukunin ko sa iyo. Sumagot si Maximilian, at pagkatapos na magsalita sa Foreman Bonnie, nakuha ni Maximilian ang kanyang electromobile at dinala sa kumpanya ng Griffith. Ipinaskil ni Maximilian ang kanyang electromobile sa silong ng kumpanya, may isang taong lumakad patungo sa kanya, na may isang malamig na lamig. Pop! Sa pamamagitan ng pulang mata, sinampal ni Victoria ang mukha ng Maximilian, at pagkatapos ay sinabi na may humihikbi, "Lahat ng ito ay dahil sa iyo, bakit ka ama ni Sisi?"
Bakit ka asawa ko? Nahaharap sa histerya ng Victoria, Maximilian froze. Victoria, ano ang nangyayari? Itinanong ni Maximilian. Wiping ang mga luha sa kanyang mukha, Victoria tumingin ng walang bahala sa Maximilian at nagtanong, hindi mo alam na pa. Alam mo ba kung anong araw ang ika-23? Alam ko, ito ay kaarawan ni Sisi. Sumagot ang Maximilian. Kaya alam mo ba kung ano ang nangyari sa HCT ngayon? Ang bawat isa ay tumatawa sa akin at kapatid na babae. Ito rin ang kaarawan sa ika-23, isang tao ang nagpahinga sa Caesar Palace para sa buong araw, habang ikaw, Maximilian, ay hindi kahit na may mga kwalifikasyon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sisi. Hindi na siya tumayo, at sinisigaw, si Sisi ay 3 taong gulang lamang, at kung bakit kailangan niyang matiis ang pagpuna at malamig na mga mata. Ang Maximilian ay tumigil at tumingin sa Victoria, pagkatapos ay naintindihan niya. Inalis niya ang kanyang kamao at sinabi, Victoria, alam mo ba kung sino ang nagreserba sa Caesar Palace? Itinaas ni Victoria ang kanyang mga kilay, tumindig at tumingin sa Maximilian ng walang bahala, na nagsasabi, sino? Ikaw ba? Panipi.